Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mechanical brake saka hydraulic brakes. O tara, kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so unahin natin tong si mechanical. So kaya siya tinawag na mechanical dahil may gumagalaw na piyesa sa kanya. So itong arm niya gumagalaw yan. Minsan ang tawag din dito actuator. Kaya minsan ang tawag dito sa mechanical cable actuated brakes. So nakakabit dyan yung kable kapag piniga mo yung brake lever, mahihila yung kable at mahihila niya itong actuator. Pag gumalaw yan, iipit yung brake pad sa rotor. Sa mechanical disc brake, isang piston lang yung gumagalaw kung nasaan yung actuator o yung arm. Yung kabila, hindi gumagalaw. Meron ding mga mechanical na dual piston na tinatawag o sabay yung dalawang brake pad na umiipit. Itong mga mechanical disc brake, makikita mo yan sa mga entry level na bisikleta o yung mga budget meal. Kaya kung bibili ka ng bisikleta at hinahanap mo kung mechanical siya, ganito itsura nun. Pag may nakita kang kable na silver na ganyan, tapos ito may gumagalaw na parte sa kanya, mechanical disc brake yung linagay. So ito mechanical disc brake, maganda naman yan gamitin. Hindi naman porket mechanical yan, hindi na maganda o hindi na maganda yung performance niya. Gaganda ang performance ng mechanical disc brake kung maayos yung pagkakasetup mo. So ito mechanical disc brake parang B-brake lang din yan eh. Sa B-brake parang mahina yung preno, di ba? Pero pag na-setup mo ng maayos yung B-brake, sobrang lakas. So parang ganito din yan sa mechanical. Depende din sa brand, depende din sa pagkakadesign na kukunin mong mechanical disc brake. Kung mga mumurahin na mechanical disc brake yung bibilin mo, di mura lang din yung makukuha mong performance. Katulad ng mga Ragusa, yung mga Bolids, yun. Yung mga ganong mechanical disc brake, hindi ganun ka-quality yung performance nun. The more na nagmamahal yung mechanical, the more din na gumaganda yung performance niya. Sa mechanical, ang marirecommend kong brand, ito, syempre si Shimano. Tapos, si Avid, maganda din yan. Saka si Tektro. Ang pinakamaganda lang dito sa mechanical disc brake, yung presyo niya. Napakamura lang. Minsan makakabili ka ng mechanical disc brake, 200 pesos, meron ka ng harap-likod. Minsan meron ding mga nakaset na kasama yung rotor. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, the more na nagmamahal yung mechanical disc brake, the more din na gumaganda ang performance. Itong Shimano TX na brake set, nagkakahalaga yan ng mga 800 pares. O minsan, makakabili ka nito 1,000. Medyo mahal siya, pero syempre, yung binibili mo dyan, yung quality. Maniniwala ba kayo, itong brake set na ito, sobrang tagal na nito. 10 years na to, pero buhay pa rin. Pagdating naman sa maintenance, service, o sa pag-adjust ng mechanical disc brake, medyo madami ka lang gagalawin. Katulad nitong sa pinch bolt, itong barrel adjuster, saka itong adjustment plate para dito sa brake pad. Kahit madami ang adjustment, okay lang. As long as alam mo yung ginagawa mo, maa-adjust mo yan, madadial in mo yung gusto mong performance. Sa panahon natin ngayon, ginagamit na rin itong mechanical disc brake sa gravel bike. Lalo na kung nagbi-build ka ng budget meal na gravel bike, wala ka pang budget para sa hydraulic na STI. Ang mahal kaya ng hydraulic STI. Ganun din kung magbubuo ka ng road bike. Madaming setup magagawa dito sa mechanical. Itong mechanical disc brake ba para sa'yo? Depende. Kung ang setup mo sa bike mo, bike to work lang, pamasok lang sa eskwelahan, o usually ang mga rides mo puro flat lang, basta meron ka lang preno, okay na. Para sa'yo ang mechanical disc brake. Mura lang eh. Hindi ko lang mare-recommend si mechanical kung ang rides mo medyo aggressive. Katulad ng mga trails, mga dirt jump. Yun kasi dahil nga sa braking power niya na hindi naman ganun kalakas, hindi niya kakayanin yung mga ganong rides. Lalo na kung sobrang steep na descent o mga sobrang mahabang lusong. At hindi ko rin mare-recommend ang mechanical disc brake
kung mabigat yung bike mo, mabigat din yung pagkaka-set up, saka medyo may kabigatan din yung rider. Yun lang yung masasabi kong drawback. Okay, dito naman tayo kay hydraulic. Dito sa brake lever, merong tangke yan sa loob. Sa loob ng tangke, nandyan yung hydraulic fluid na tinatawag o hydraulic oil. Meron diyang piston. Pag piniga mo tong brake lever, yung piston, itutulak niya yung hydraulic oil dito sa hose. Pupunta dito sa caliper. Tapos yung hydraulic oil, pupunta naman dito sa may piston at doon na siya iipit. Doon nagagalaw yung brake pad. Parang ganyan, no? Ayan, di ba? Gumagalaw na. Ang mga hydraulic brake set, makikita mo rin yan sa mga entry level. Kahit yung mga budget meal na bisikleta, meron na ring hydraulic. So kung naghahanap ka ng bisikleta, tapos hinahanap mo yung naka-hydro, ganito yung itsura niya. So ito, example, naka-Shimano na hydraulic. So wala ka nang makikitang piyesa na gumagalaw, wala ka nang makikitang kable na silver, isang caliper lang, tapos merong black na hose. Yun na yun. Yun na, hydraulic na yan. Ang pinaka-the best lang talaga dito sa hydraulic brake set, walang iba kundi yung braking power niya. Kaya pagdating sa braking power, mas superior talaga ang hydraulic kaysa sa mechanical. Pagdating naman sa maintenance, eto na. Mas mahal ang maintenance ng hydraulic. Dito sa hydraulic, kailangan mo pa talaga ng bleeding kit. Tapos syempre, mineral oil. Tapos mga maliliit na Allen wrench. Kung hindi Allen wrench yung ginagamit sa brake lever, bibili ka pa talaga ng Torx. Oh, ang dami, di ba? Magastos. Lalo na kung tinamaan ng tagas ang hydraulic. Mas mura pa rin yung sa mechanical, isang pirasong 5mm lang naman kailangan mo, yun na, okay na. Sa presyo naman ng hydraulic, the more na mura yung hydraulic, the more din na mura yung quality saka performance, hindi ganun kaganda, madali din masira. The more na nagmamahal yung hydraulic, the more na mas maganda yung performance, maganda yung braking power, merong mga special feature, madami kang magagawa. So yung mga mumurahin, yung mga katulad ni na Logan, Ragusa, RSX, yan, sina Zoom, Meroka, yung mostly nakikita sa Shopee, yan, mga mumurahin yan, budget meal na hydraulic, okay lang naman, pero para sa akin, wag na kasi madali din silang masira. Saka inconsistent din ang performance nila. Minsan maganda, minsan makukuha mo hindi, minsan makukuha mo medyo spongy. Hindi sila hindi consistent eh. Kaya mapapayo ko sa inyo guys, kung mag-upgrade din kayo ng brake set to hydraulic, straight na agad kayo sa MT200. Para sa presyo niya na 1.6, 1.8, sabihin natin may 2,000 pa, depende sa seller o sa shop. Sa dami-dami ko nang ginawang MT200, mga bike na naka MT200, sobrang consistent, madali lang i-bleed. The best ang MT200 para sa presyo niya. Yung mga Meroka, yung mga Zoom na above 2,000, 3,000, yung mga quad piston kung tawagin, huwag kayong kukuha na yan. Parang ganito din yan eh. Yan o. Itong weapon na 2.5, meron ka ng quad piston. Nope. Kasumpa-sumpang brake set. Kahit bagong-bago, meron agad issue. Hindi consistent yung braking power niya. Hindi mo rin mararamdaman yung quad piston. Mas malakas pa yung braking power ng MT200 kesa sa ganito. Itong 3.0 na weapon, naka 7 beses na akong bilhin yan. Lahat ng 7 yon, lagi may sira, laging may tagas, lagi naglolo ko yung repair kit sa loob nito. Pangit. Kaya kung magka-quad piston ka, dun ka na sa branded. So yun guys, yung pinagkaiba ng mechanical disc brake saka hydraulic disc brake. So sana nabigyan ko kayo ng insight para alam nyo na kung ano yung kukunin nyo. Okay, so kung nakatulong itong video na to, leave a like o kung may katanungan ka pa o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Pili ka na lang, mechanical o hydraulic. Okay, ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito.
Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.